Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman po ako ay nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong ka-legit Ricads. Wala na pong iba upang magatid ang latest update and fresh happenings about po sa TVJ. Mga balitang may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button na nandyan sa baba at pakidamay ng notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong videos. So eto na nga, simulan po natin ang ating balitaan na kung saan pumapatungkol pa rin po sa issue na nangyari sa birthday special ni Miles Ocampo sa Itbulaga. Dahil po sa pataba na sinabi nitong si Joey De Leon, lumaki po ang usapin at meron pong mga nagsasabi na binabody shaming di umano ni JDL si Miles Ocampo. Grabe yung mga netizens, or should I say mga basher lang po ng Itbulaga. Gusto pong patanggal si JDL sa Itbulaga. Siguro kasi bitter pa rin po ang mga basher nito na ang nakakreate ng titulong Itbulaga ay si JDL. Kaya ito po ang nanalo sa laban. Nako, ano ba yan? Lagi na lamang po pinuputakte ng basher si JDL. Siya po yung laging tina-target. Siya na lamang po ang ulam ng mga bitter na bashers po na ito sa araw-araw. Katunayan po niyan trending sa social media si JDL at si Miles Ocampo kahapon. Grabe, ang dami pong nag-tweet kay Miles. Tama nga si Miles Ocampo, no, napakalaking bagay na siya po ay nakamasama sa Itbulaga. Na maituturing niyang biggest break po niya ay ang pagkapasok po niya sa Itbulaga dahil araw-araw siya nakikita, araw-araw siyang pinag-uusapan na naging malaking tulong para siya po ay tumagal sa industriya at the same time ay makamit po yung mga pangarap niya lang noon. Kamakailan 'di ba ay nakakuha po ng Best Supporting Actress si Miles Ocampo. Mula rin po nang pumasok siya sa Itbulaga na puri ng netizens ang kanya pong husay sa pag-arte dahil napabilang po ito sa Batang Quiapo. And ang lahat po ng yan mga ka-Ricads ay dahil sa pagpasok niya sa Itbulaga na kung saan patuloy po siyang nakakatanggap ng mga proyekto dahil nga sa active po siya sa industriya kasi araw-araw nga siya nakikita dito sa Itbulaga. Pero kung wala siya sa EB, nako baka po talagang lumubog na po ang kanyang career, nakalimutan na siya at wala pong tatawag sa kanya for a project. Anyway, ayan, makikita nyo nga po dito, trending in Philippines, Miles with 123k post. Grabe nga naman yon mga ka-Ricads. Sikat po talaga itong si Miles Ocampo at mahal ng marami. Well, kasama na rin po dyan ang mga bashers ng Itbulaga na nakikifan dito kay Miles Ocampo para lamang po ibagsak ang EB. Grabe, no? Pero ako wala pa akong problema, uulitin ko lang, wala pa akong problema sa tunay na fans ni Miles Ocampo na totoong concern po sa kanya. So ang babanatan lang po natin ay itong mga bashers ng Itbulaga na nakikisawsaw sa issue para po i-down, nilahin pababa ang Itbulaga. Kasama rin po sa trending si Joey De Leon, mga ka-Ricads, dahil nga sa pataba na kanya pong nabanggit, pababa daw. Pero meron din po nagbigay na kanilang opinion na kung sa showtime daw ito nangyari ay hindi po ganito ang magiging reaksyon ng mga tao. Sabi dito, pag showtime nagbiro ng ganyan, okay lang. Haha. Magkaka-close kasi sila, kaya natural sa kanila yan. Huwag nyo nang dibdiben. By the way, fan ako ng showtime. Agree, kung si Vice nga panay loko sa bunganga ni Ann Curtis, wala namang issue. Diba? Sabi pa dito, host. Pero pag si Vice ganda ng laet, goods lang. Joey De Leon kay Miles Ocampo, react kayo. Agad? Mga TANGA, ayos ah. Ang masama na to guys para sa akin kapag yung ibang tao na ang sinabihan, lumabas na po sa bakuran, yun po talaga ang very very big no. Kagaya ng mga nakaraang naging issue sa ABS. Grabe po yung panlalait sa GMA. Plus sa mga artist, alam niyo yung lumalabas na po sa boundary,
Talagang very foul po yon. Pero dito kasi sila po yan circle po nila yan. So sila po ay mayroon na pong malalim na relationships na kung saan ay comfortable na po sila sa mga ganitong klaseng biruan. May mga salita na biruan na hindi bagay at masakit kapag sa ibang tao nang galing. Aminin po natin kahit po sa sarili po nating buhay, kaya po natin makipagbiruan ng mga ganitong mga sensitibong bagay sa mga kaibigan natin pero hindi sa ibang tao. So yun lang, sana po ay maging klaro po yung bagay na yon. Sabi naman ni kapatid Defenders, huwag natin kalimutan na ang pangyayari kay Vice Ganda over Jessica Soho na mas malala yun over Miles Ocampo. May na-post ba na cryptic sa IG ni Miles? Wala, di ba? Mag-react kayo pag meron na. Mga Gen Z talaga. Mga walk-in saka mga BOBA this year, super. So, patungkol po dito sa reasons bakit gano'n na lang po ka-defensive ang mga fans ni Miles and mga bashers ng Itbulaga. Para sa akin, uulitin ko po, okay lang yung mga fans ni Miles. They are concerned with Miles. Sa mga bashers lang po ng EB na nakikisaw-saw sa issue, ang atin pong pinanggigigilan talaga kasi wala na po sa lugar. Ang mga true fans po kasi ni Miles, madali lang po yung paliwanagan na madali lamang pong hilutin. Because for sure naman, they have communication with Miles Ocampo. Nakakamusta nila yan and kakalat po yan sa kanila pong circle. Pero ang mga bashers po ng Itbulaga, hindi po yan titigil. Kanilang lalaliman po at palalakihin ang issue nito. Siyempre, pagkakataon po nila yan para siraan po ang Itbulaga. So, the main reasons po talaga, mapabashers po and fans ni Miles Ocampo na concerned to her ay yung kanya pong condition kung bakit po talaga nag-gain po ng weight itong si Miles. Na kung saan, meron nga po siyang pinagdaanan. And ito nga po yun, isa po sa naisulat sa PepPH. So, meron po dito nagkomento na Joey De Leon, nakakalimutan mo na ba kung bakit tumaba si Miles? You know well that her lifetime medications are causing her weight to fluctuate. And for you to body shame her, especially on her birthday, and on national television was point blank insensitive. So ito po yung thyroid problem ni Miles Ocampo. Ang tinutukoy ng netizens na medical condition ni Miles ay ang pagsasailalim nito sa operasyon si Miles dahil sa kanyang life-threatening thyroid problem. Ang aktres ay na-diagnose ng papillary thyroid carcinoma. Dahil dito, kinakailangan niya ng lifetime na gamutan. Isang epekto nito ay ang pagdagdag ng kanyang timbang. Dahil sa kondisyon ni Miles, makailang beses na siyang nakaranas ng body shaming mula sa netizens. Pero masasabing hindi ito tinatolerate ni Miles ang panghihiya ng iba dahil sa kanyang timbang. Noon lamang March ay lumabas ang peking quote. Nasagot daw ni Miles sa sinabi ng isang netizens na ang taba mo na. Nag-react umano si Miles ng ganito. Kaya ako tumaba kasi pag bored ako kumakain ako imbis na makialam sa buhay ng iba. Pero nilinaw ni Miles na hindi niya sinabi ito. Gayunpaman, kinatigan pa rin niya ang peking quote. Sagot ni Miles noon, ani Miles, publish as is, la. FYI lang, hindi ko po ito sinabi at hindi po ako nag-post nito. Pero may point din naman with laughing emoji. Samantala, sa mga nagdaang interviews ni Miles Ocampo, ay natalakay nga raw ang body shaming and nagsalita si Miles hinggil po dito. So mula sa post ng Pilipinas Today, sa isang interview, nagpaalala ang actress at TV host na si Miles Ocampo na huwag umanong mang body shame. With or without any health conditions, no to body shaming. Be kind always, please. And may dagdag ko nga lang po pala guys, doon sa nabasa kong comment ng netizen about po dito sa sinabi ni JDL na kung meron mang sinabi si JDL ay
hindi ito pang body shaming. Kasi kahit po sinabing tumataba itong si Miles, maganda pa rin naman. Si Miles Ocampo, kahit totoo yung sinabi ni JDL na tumataba na itong si Miles, maganda pa rin siya. Period. Sabi naman dito, napaka-sensitive naman nila. Wala namang masama sa sinabi ni Joey. Bakit? Kapag mataba ba si Miles na agad, ang mga kapamilya talaga yan na nangbabash kay Joey. Mga nag-aabang talaga sa ikasisira ng TVJ. Pero kung sinasabi nilang magre-retire si Joey, maghintay sila after 5 years kapag 50th anniversary na ng EB, baka sakali dun lang sila mag-retire. Sabi naman na isa pa nating komentor, bata pa rin si Miss Ruby Rodriguez noong pumasok siya sa EBOG. Siguro naman alam ng marami kung paano nila biruin si Ruby, di ba? Huwag masyadong sensitibo, alalahanin nyo, Darikads sila. Honestly, hindi ko napansin yon. Kaya OA talaga ng maraming tao ngayon. Hindi sila tunay na fans or followers. Naghahanap lang talaga sila ng ikasisira ng TVJEB. Stress yan sa inyo. Tigil-tigilan nyo na. Nakakaawa lang kayo sa huli. So yun lang po muna guys sa ating update. Sa umagang ito, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.